Ito ang sinabi ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusan yan, sapagkat akong Panginoon ay mapalibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Napakabigat po palang kasalanan sa harap ng Diyos, yung pagsamba sa mga larawan, imahin o ribulto. Bakit? Ang Diyos mismo nagbawal. Ano sabi niya sa tao? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Bawa siya, Ama. Muli mong patunayan sa amin yan. Masdan mong mga anak mo sumasamba sa iyo sa loob ng banal na templo. Ang iba rito, nadamay sa mga kalamidad. Ang iba rito, sinagasaan ng mabibigat na mga problema. Ang pag-asa ikaw, hindi nahadlangan ng kung ano-anong bagay sa mundo ang kanilang pananampalataya. Kupkupin mo kami, huwag mo kaming pababayaan. Pangako namin sa iyo, ikaw ang kanlungan namin, ikaw ang aming tiwala. Iglesia ni Kristo kami. Mamatay na kung mamatay, mamamatay kami. Bitbit namin ang aming kahalalan. Huwag kayong aalis, mga kapatid, nang hindi nyo mismo sa sarili nyo na isusumbong sa Diyos kung ano inabot nyo, kung ano problema nyo. Mga ama't mga ina ng tahanan, kung ano ang itinatangis ng iyong pamilya. Inabot ka rin ba ng kalamidad? Nawala ba yung ikinabubuhay? May sakit ba? Nawalan ba ng mahal sa buhay? Hinahanap ng Diyos sa mga pangyayaring yan, lalong makitang siya ang ating tiwala at pag-asa. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari, palakasin niya tayo, ipagmakaawa nating igawad sa atin ang kanyang pagpapala. Mga kapatid, huwag tayong papayag na panghinaan ng loob. Pagka mayroong pagsubok tayong nasasagupa, huwag tayong papayag na tayo ay titigil sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Pagka dumadaan tayo sa mga pagsubok, lalo nating panghawakan ang ating kahalalan, sapagkat yan ang kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos para yung gagawin niya para sa atin sa panahon ng matinding pagsubok sa ating buhay, matupad sa buhay natin bilang mga hinirang niya. Tama ang sabi ng Biblia, huwag tayong mabigla, huwag tayong magtaka. Kung matitindi man ang mga pagsubok, alalahanin natin hindi tayo pababayaan ng Diyos, tutulungan niya tayo. Hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok na hihigit pa doon sa ating kailangang masagupa. At lagi siyang nariyan para tumulong nga sa atin, anuman niyang pagsubok na yan, para ito ay ating malampasan. Pagka ano kayong problema, pagka meron kayong suliranin, merong bagabag, merong pagsubok, ano ang unang-una nating nagagawa? Katulad ba ng sinabi sa atin ng Biblia na sinasabi kay Job, na ang sabi, humingi ka ng tulong sa Diyos? Dapat meron kang mabigat na suliranin. Ang unang-unang hingan mo ng tulong, sino? Ang Diyos. Ano man ang ipupul sa iyo, ano man bagay ang gawin sa iyo, ang sabi sa atin ng Biblia, ikukupli ka ng Panginoong Diyos. Kaya kayo, mga kapatid, mapapalad kayo. Sapagkat kailanman kayo merong mabigat na dalangin, pwede kayong pumasok sa loob ng kapilyang ito kahit hindi araw at oras ng pagsamba, para dito nyo gawin ang inyong paglapit sa Diyos, ang inyong paghiling sa Kanya, ang inyong mga pagpapanata, para nang sa ganon, dinggin niya. Masiguro ninyong kayo ay tatanggap ng Kanyang mga pagpapala sa panahon ng inyong pangangailangan. Pero kailangan huwag nating pabayaan ang ating pagsamba.
sapagkat yung sasamba sa Diyos sa loob ng kanyang templo, yun ang gagawaran niya ng kanyang basbas at ng kanyang kabutihan. Sabi sa atin ng Biblia, ang Panginoon malapit doon sa bawat taong tumatawag sa Kanya. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong masiraan ng loob. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sapagkat ang pag-asa natin ang Diyos. Lagi siyang nariyan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo bibitawan. Gusto mo yung pagpapala niya, yung patnubay niya, yung pagtulong niya. Huwag kang magpapabaya sa pagsamba mo sa Kanya. Kasi ang totoo, pagka tayo nasa pagsamba, anong ating nararanasan dito? Yung Kanyang kapangyarihan, yung Kanyang pagpapalakas, yung Kanyang pagpapatibay sa atin. Kaya tayo, kung punong-puno man tayo ng suliranin at iba't ibang mga bagay na bumabagabag sa ating buhay, pagka tayo nakasamba, pagkatapos ng pagsamba, ano nasasabi natin? Kaya ko na namang harapin ang lahat ng mga bagay na aking masasabi. Kaya huwag kayong papayag pagka kayo ay sumasamba, hindi nyo nararanasan ang kapangyarihan. Kasi yan ang kailangan natin ngayon para tayo lumakas, para tayo makapanindigan, para tayo ay makapagtaguyod hanggang sa wakas. Isipin niyo yan, mga kapatid. Ang sabi sa atin ng mga apostol, kapag kaan niya dumarating sa inyo ang mga bagabag, hindi ang dapat gawin ay mawala ng pag-asa. Hindi ang dapat gawin ay umurong, o kaya ay tumalikod, o kaya ay bumitiw. Anong sabi sa atin ni Apostol Santiago? Ituring ninyo iyon na isang pagkakataon paraan niya doon sa dakilang kagalakan. Ano dahilan at sinabi niya yan? Tuloy. Sapagkat kapag ang inyong pananampalataya ay sinusubok, Tuloy. ang inyong katatagan ay may pagkakataong lumago. Sa makatwid ang kinakailangan sa atin, kung dumadaan tayo sa pagsubok, mayroong mga pagabag sa ating buhay, yung ating pananampalataya ay lalong maging matatag. Hindi lang matatag, kundi lalo raw lumalago. Hindi kinakailangan sa isang tunay na Iglesia ni Cristo nawawalan siya ng pananampalataya, nawawalan siya ng pag-asa, tumitigil siya, humihinto siya, o kaya ay sumusuko, kundi lalong itinataguyod niya yung kanyang sagutin sa Diyos. Kasi ang Diyos natin ay tunay eh. Kung tunay ang ating Diyos, ang sabi sa atin ng Biblia, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan doon sa nanghihina at napapagod. Sino sa inyo ang nanghihina dahil sa suliranin? Sino sa inyo ang napapagod dahil sa mga problema? Magbibigay ang Diyos ng kapangyarihan sa inyo na kailangan ninyo. Hindi imposible sa Kanya na gawin yun, sapagkat magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga binabanggit sa ating kanina ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, kung kailangan natin ng kalakasan, matatamo natin sa ating Panginoon. Walang imposible sa mga iglesia ni Kristo na mananalig at sasampalataya sa Panginoong Diyos. Pagka ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo ay nasa ating buhay, ang lahat ng yan malalampasan natin. Sapagkat bibigyan tayo ng kapangyarihan at lakas na kailangan natin para natin malampasan ang lahat ng mga yan. Kaya ang pagsamba, napakahalaga. Sapagkat dito natin tinatanggap ang kapangyarihan
Kaya tayo pagka sumasamba, lumalakas tayo. Nasasabi natin, paglabas natin, kaya ko na uli. Naharapin ang mga problema dito sa mundo sapagkat nakaranas ako ng kapangyarihan. Huwag tayong tumigil sa ating paglapit sa Diyos, sa ating paghingi ng tulong sa Kanya. Huwag tayong tumigil sa ating paghingi ng pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sapagkat ang lakas na kailangan natin magmumula sa kanila para tayo makarating hanggang sa wakas. Ang pangako ng Diyos, lalo na pagka lumapit tayo sa Kanya sa panahon ng ating pagsamba, hindi lamang niya tayo pakikinggan, kundi ililigtas niya tayo, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan.